Naririnig natin music. Wow! Kaya papatayin lang. Kuya Jack, pang ilang MMFF movie mo na itong Suarez? Sino pa? Alam mo sa totoo yan, ang first was 1996. Hindi ko alam yung iba eh, hindi ko alam. Pero ito yung pang second lead ko. First was Mulanayan, then second dito. Kung meron man siguro dati, hindi ko na matandaan kasi siguro dahil parang I'm just one of them eh. Parang gano'n. Ano? Yung second lead. Parang gano'n. After so many, 3 decades. Anong feeling na you're back with MMFF after 3 decades na lead? Well, hindi pala kasi last time was with Aga Mulak, yung Miracle in Cell Number 7 last year. Blockbuster. Yeah. Yung blockbuster. Pero this one is ibang-iba naman. Well, ang kagandahan siguro nito is very timely para sa akin. Kasi sa mga nangyayari ngayon sa mundo, nangyayari sa bansa natin, pandemic, mga calamity, social unrest, hindi lang naman dito sa bayan natin, actually all over the globe. Parang napaka-timely na dinidiscuss ng film yung tungkol sa may bit na paglawak sa pananampalataya despite all the challenges that he was actually, parang he was suffering, something like that. Parang kung paano niya pinagawakan yung kanyang pananampalataya sa gitna ng mga controversy. And tayo naman siguro sa atin, ano yung mga naranasan natin ngayon, yung mga challenges sa gitna ng pandemic, sa gitna ng calamities. I mean, gaano katatag yung pananampalataya natin bilang tao, bilang mamamayan. So, para sa akin, yun yung significance ng pelikula sa panahon. Would you say more spiritual? Well, I must say yes. Mas gusto kong sabihin na spiritual ako kaysa religious. Kasi kung religyoso kasi mas panatiko ka sa simbahan, mas spiritual is more on parang mas naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananampalataya. At ng iisang Diyos. Kaya meron kang sinasamahang grupo o wala, nire-recognize mo yung power at significance ng pananampalataya na hindi ka nasa ilalim ng isang sekta o isang organisasyon. Prior to this project, ano po yung alam niyo yung Father Suarez? Actually, si Father Suarez naririnig ko lang siya sa mga sister ko eh. Pero hindi madalas kasi nag-a-attend yung mga sister ko sa kanyang mga weekly mass. So, nung tanggapin ko actually yung movie, since believer kasi ako ng movie eh. Mula umpisa, bata pa lang ako, high school nung nakatira ako sa kumbento ng pare. Kasi I was an acolyte, I was an altar boy. I became a guitarist sa choir and assistant to the choir master when I was in high school. So, lumaki ako sa kumbento ng pare. Usually, pag meron akong sakit, may hilot na matanda, and then naranasan ko yun. So, hindi naman ako pinapagaling ng modern medicine or mga pharmaceutical products. Tapos, when I was in college, naalala ko, here, I was a coordinator of our school dito sa St. Joseph's College. I was the assistant coordinator ng theater arts, and I was actually giving workshops ng theater at acting dito sa mga around this communities. No? Natutunan ko naman yung acupressure sa mga estudyante ko, sa mga families dito sa mga communities, mga depressed area. After my college, nag-take ako ng pranic healing. Yung pranic healing naman, pranic healing is it is Sanskrit, the term which means life force or energy. So, natayo daw actually yung mga sakit natin, imbalances lang yun ng mga something that we take in, inside our body. If that's physical, yung food yun. Pag emotional, psychological, yung relationship mo, or the way you react to everything that is actually going on around you, sa environment mo. So, lahat ng sickness galing yan sa imbalances. I mean, hindi tama yung kinakain mo, hindi tama yung relationship mo, or hindi tama yung pag-react mo as a human being dun sa surrounding mo, sa environment mo. So,
Kaya energy lang siya, and then natatanggal siya, nagagamot siya ng pranic healing. Actually, ano yun eh, parang hand healing lang yan, yung pranic healing. Tinake ko yung workshop na yun, si Master Chowa Kok Sui. So, believer ako ng ganung klaseng healing, even yung faith healing na niniwala rin. So, mabilis akong nakapagsabi ng yes. No, kaya nga lang, nung I was actually waiting for the script, I was actually looking for mga reading materials tungkol sa kanya, tsaka yung mga video niya, saka ko lang nakita yung controversies. In fact, gusto ko mag-back out. Sabi ko, ayaw ko maging mouthpiece ng isang tao to justify himself. Sabi ko, parang baka magiging mouthpiece lang ako, ayaw ko naman ng ganun. So, inask ko yung team na makipag-usap kay Father para magkaroon kami ng story conference. And I just want to listen to him. Sabi ko, isang aside ko muna yung doubt ko. Sabi ko, kailangan ko muna makausap si Father. Gusto ko siya magkwento. And I don't want to ask him personally and directly about the controversy. Gusto ko siya lang magkasalita kasi medyo awkward yun eh. So, and then, after that, meeting, sabi ko, mag-decide ako kung itutuloy ko mag-pull out or tutuloy ko bang tanggapin. Gagawa na lang ako, sabi ko, ng alibay. Ang pala, may sakit ako. Meron pala akong nalimutan na proyektong nauuhan ko. Ganun, no? Ganun ang plano ko. But then, when I arrived dun sa venue kasi, very positive yung atmosphere. Tapos, I just saw him there, a very simple person, and he's not trying to justify himself while he's telling stories. He's not trying to defend himself. Walang ganun eh. Napaka-positive nung air, no? Sobrang positive nung air. Sabi ko, hindi ko makita yung controversy na nabasa ko. Ang nakikita ko isang simpleng tao na hindi niya justify yung sarili niya. So, in-embrace ko yung project. Sabi ko, tuloy ko na lang. Kasi parang hindi naman totoo yung mga nabasa. So, yun. Are you expecting an award for your performance here? Siguro sa kinagal-tagal natin umaattend ng mga festivals even abroad, no? Lahat naman ng actor, you want to be recognized dun sa work mo. Kaya lang, karaniwan kasi, pag hindi ka naman nanalo, naaano ka rin. medyo naano ka na ma-frustrate kasi sabi ko, hindi na lang ako maniniguro kung yung palang nakikita ng tao na yung performance ko ay parang kumbaga is award-worthy. So, thank you so much. And then kung hindi naman, okay lang din. Okay na sa akin yung na-notice nila na award-worthy yung aking performance. Sir John, sabi nila may puro makakalaban sina Philip Salvador at Jingo Estrada. Anong reaction niyo po? Well, actually, wag lang magagalit sa akin si Philip Salvador kasi kinalakihan ko ang acting. Kinalakihan ko ang acting ni Philip Salvador when I was growing up, and then siyempre si Jingo ito na. Kaya para sa akin, di ba isang malaking honor, may mga icon ng mga actor noong unang panahon na ngayon katapat ka sa nomination, di ba? So, as nominees, no? Sobrang saya. It's an honor for me, definitely. Sa General Luna po, nagmumura po dito sa Father Suarez. May challenge pa po. May challenge pa po kayo. Hindi naman, kasi sabi ko nga dun sa unang nagtanong sa akin, lahat naman ng tao, hindi kasi ako naniniwala ng tao basically masama. Hindi ako naniniwala dun sa kasabihan na ang tayo ay tao lamang. Naniniwala ako lahat ng tao may kindness. Kahit sino sa atin, and walang taong gustong maging masama. Itinap ko lang yung natural na capability ng tao na maging mabuti at maging how do we call it? Yung spiritual side ko, hinap ko yun. So, and I think lahat tayo meron gano'n. So, parang hindi naman mahirap. No? At lahat din naman tayo, meron tayong bad side. Kung pag nagagalit tayo, pag meron tayong experience sa isang tao. No? So, I think doon sa mga experiences mo na yan, bilang isang actor, doon ka nakakakuha ng mga inspirations. So, dito, hindi naman masyado ako nahihirapan. Hindi naman, kasi meron lang tayong mga sarili nating kabutihan sa puso natin. Sabi ko nga, pinanganak tayo, basically ang tao ay mabait.
pag naging masama ka, it is more acquired para sa atin. Na dahil lumalaki tayo sa isang sosyedad, sa isang pamilya, na-acquire natin yung sa environment natin yung other side ng kindness. So for me, yung unkindness at mga bad habits are more acquired than natural. Ang natural sa atin is zero. Pinanganak tayong zero na tao. Kindness. Wala tayong kasalanan, wala tayong... Hindi ako naniniwala, Katoliko ako, pero ayaw kong maniwala na pag pinanganak ka, may minanak ang kasalanan. That's for the Catholic. I'm a Catholic, pero para sa akin, pag pinanganak ka, zero yan. You're parang tabula rasa ang isang tao. Although sa Katoliko kasi may minanak ang kasalanan, kaya ka binibinyagan, diba? Pero para sa akin, nandito, as a spiritual person, lahat ng taong pinanganak ay mabuti. Nagiging masama lang dun sa nangyayari sa paligid. Compare sa mga ina-acquire mong mga values habang lumalaki. Anong reaction niyo po tinatawag kayo ngayon, Father na? Father? Masaya. Kasi Hindi na nung general. una tinatawag ko kong general, ngayon ang tawag sa akin, Father General. Ang tawag niya sa akin, Father General, okay, good. Minsan, Hipolito. I mean, pag tinatawag ka dun sa mga role mo, I think, for me, that's a flattery. I mean, they can appreciate the kind of work that you're doing. Pero ano po yung pinaka-memorable yung eksena dito o tatatak sa amin? Well, ako naman kasi sabi ko nga kanina, wala akong ginagawang paborito sa lahat ng role, sa lahat ng eksena. Kailangan paborito ko sila lahat. Kung hindi, may mapapabayaan akong isang eksena. I mean, that's how I treat my work. That's how I treat siguro more as an actor. Ayaw kong mamorito ng isang eksena. Pero siguro ang isa sa pinaka-significant dito is nung sobrang pinagbibintahan na siya at gusto siyang parusahan ng ilang bahagi ng simbahan. Yun ang medyo nasasaktan na siya. Parang hinahanapan na siyang masyado ng mali. Ano po yung natutunan mo or learnings mo sa pagganap sa true story na ito, sa true character ng Father Suarez, na hindi alam ng tao? Hindi ko lang kung nakwento ko na ito sa inyo dun sa unang grupo. Nawala kasi yung aking trust, nawala yung confidence ko. I am a Catholic. I was born Catholic, and I'm still a Catholic. Nawala yung confidence ko sa Catholicism noong 2012, noong first time nagkaroon ng isang bishop, pope na nag-resign. For the first time, noong ko lang naranasan yun. I mean, lumaki ako sa isang pamilyang Katoliko. My mother was actually a Carmelite sister before she got married, and my father came from a family clan of priests. Nung mag-resign si Ratzinger, parang sabi ko, pwede pala yun. Parang na-discourage ng konti yung confidence ko sa simbahan. And then, so, parang mas nag-rely na lang ako sa sarili kong faith, no? sa pananampalataya ko bilang isang spiritual na tao. And nung mapanood ko yung two popes, bago ko ginawa ito, nakita ko kung gaano kalawak at kung gaano pa committed ang doktrina ng Katolisismo sa pagliligtas ng tao, ng sambayan ng tao, ng Kristiyano. Kaya hindi ka Katoliko, isinasama nila ang buong mundo sa gusto nilang mailigtas pagdating sa larangan ng espiritualidad at ng pananampalataya. So, bumalik doon ng konti, bumalik doon, pabalik na doon. Hanggang sa nung gawin ko to, totally nakita ko yung impact ng tibay ng pananampalataya ni Father, yung pag-submit niya ng kanyang buong trust sa Diyos at pag-embrace niya ng kanyang bokasyon bilang isang pare, sobrang nakakamangha. And I think yun yung kinuha ko sa kanya. Yung total submission dun sa kanyang vocation as a priest, yung total submission ng trust niya sa Diyos, yun yung mas in-embrace ko kasi wala naman akong nakita isang distinct na characteristic niya na kagaya ni General Luna, na may bigote, larger than life, ganyan. So, isang simple na tao na pag nag-perform ng homily, suddenly, ang lakas ng charisma, no? Sobra. I mean, he's actually speaking to a lot of people, I mean, from all over the globe, no? Mga different nationalities, rich and poor. So, nakakamangha. So, yun yung in-embrace ko, yung ganung klase niyang pag-akap sa kanyang pananampalataya. Yan. Ang dami yung di ba, followers ni Father Suarez. So,
yung mga followers niya, matatransfer sa panonood. Matatransfer sa kanila. Come again? Yung mga followers, di ba ang dami-dami talaga? As in, sabi yung panood ba sila lahat? I think, actually doon nga ako umaasa kasi minsan kasi usually ang tradition natin sa Manila, sa Manila Film Festival, Metro Manila Film Festival, karaniwan ang talaga nagtatop gross yung mga funny movies, mga horror, yung mga action, na hindi natin masisisi kasi yan talaga gusto ng tao eh. Kaya lang ngayong pagkakataon na ito, tungkol sa pananampalataya, very timely naman kasi may pandemic tayo. And at the same time, naniniwala ako na yung talagang mga followers niya, matagal lang nilang hinihintay itong pelikula. Parang sa kanila, kadugtong ito ng kanilang pagmamahal kay Father Suarez. Pero sana hindi ako magkamali. No? Sana talagang suportahan ng lahat ng mga naniniwala kay Father Suarez. At saka lahat na rin tayo sana parang i-push din natin talaga. Sana lahat ng pelikula bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino for the first time dito sa online MMFF na parang nakaka-excite na at the same time. Parang first time to tapos kasama ako, no? Historical na rin ito ba? Kasama yung pelikula ko. First time online MMFF. Anong reaction sa online na platform? Well, meron naman na talagang, meron na tayong following ng online platform eh. Kung hindi na nakakakaba yung bagay na yun. Although marami pa rin tayong mga non-millennial titos and titas and yung ating mga lolo-lolas na medyo hindi high-tech. Alam mo, ang nakakatakot din sometimes yung mga lolo-lola natin na alam mo yung mabilis silang ma-disappoint pag pupunta dito sa yung gato, anong pipindutin ko, tapos wag na nga! So sana i-guide natin sila, no, yung mga, lalo na mga millennials natin, yung talagang mga may kultura na yung ating mga millennials ngayon ng online. So sana mag-guide nila yung kanila mga tito-titos. Lalo na especially yung mga, alam mo yung mga nasa middle age na mga followers ni Father. Sana high-tech pa rin. Mainggan sila kahit high-tech yung paraan ng mga MMFF these days. Yan, invite naman sila yung mga manonood. Yes, ito po ang kauna-unahang online MMFF 2020. So, iniimbitahan po namin lahat kayo na sana po suportahan po ninyo ang mga pelikulang kalabok dito sa MMFF. Lalo-lalo na po ang Suarez Training Priest dahil napapanahon po ang pelikulang ito, lalo na po sa gitna ng pandemya, ng krisis, ng ating mga tanong, lahat ng ating mga takot, ng ating mga pangamba tungkol sa nangyayari sa ating mundo at sa ating bayan, sa mga kalamidad. Malaking bagay po na panuorin natin to para makita po natin yung halimbawa kung paano kumapit sa pananampalataya sa gitna ng maraming pagsubok.